Balikan po natin ang Davao City kung saan patuloy pa rin ang paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy. Joining us live from Davao City is mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yes, sa ngayon medyo mapayapa at tahimik pa itong kakabaan ng CP Garcia National Highway. And as a matter of fact din, yung ilang mga linya dito, passable pa rin naman siya ng private and public utility vehicles. Pero pagdating doon sa may kalahati, papasok na sa subdivision, kinikilala muna ng pulisya kung yung mga nakasakay ba nito, yung i-drop off ba nito, ay residente ng subdivision para papasukin. Pero hindi nila pinapapasok yung, kumbaga wala namang kinalaman, paglagpas itong parang barikada ng pulisya. Nung tayo rin kanina mula doon sa hotel natin, yung pagpapunta na dito sa pa-airport tsaka dito sa highway, may mga nagche-checkpoint din sa mga sasakyan at tinatanong kung saan pupunta, kung sa Davao International Airport ba, dito ba sa CP Garcia, kasi kung sakali man daw na ibang lugar yung kailangan puntahan, parang idedirekta na mag-reroute na lang at dumaan sa ibang pupuntahan. Pero tayo, nakalagpas naman tayo dahil kailangan nga natin itong masilip. Ang naabutan natin kaninang umaga, yung mga KOJC members, nagpapahinga pa sila at nag-iipon pa raw ng lakas dahil nga raw mag-aapat na araw na sila dito. Kagabi rin nagkaroon ng shifting ang pulisya at ngayon ay nakapwesto na rin ulit at nakabarikada hanggang doon mismo sa gate papasok ng KOJC compound. Sa ngayon wala pa tayong naririnig ng ingay, hindi pa nag-escalate ang sitwasyon dito. Pero nagkaroon din ng press conference kanina lang din si KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion at ang isa sa mga na-emphasize ngayong araw, actually 100% na raw ng 42 buildings ang napasok na Sabado pa lang neto nila General Torre. So ilang beses na raw itong binabalik-balikan lang at ang recent report na alam daw nila ay kaninang 4 a.m. pa lang may drilling daw na naririnig sa loob ng compound. Kaya ito yung lumalabas ngayon na impormasyon na sa mga basement ngayon hinahanap yung potensyal na lugar kung saan nagtatago si Pastor Apollo Quiboloy. Pero again, nung nagtanong tayo kung meron na ba silang footages na pwedeng maibahagi sa atin dahil hindi rin tayo kakasilip sa loob mismo ng compound, ang nasabi sa atin wala pa raw silang maipresenta. Balik sa inyo. Merimon, I'd like to clarify, kasi medyo nabawasan nga yung forces ng police. So currently ba, nakasecure lang ba ang PNP sa compound at sa KOJC compound or are they continuing their search operations at the moment? Sa narinig din natin na detalye rin mula kay Attorney Israelito Torion, ongoing pa rin daw yung operation sa loob. Pero kung saang lugar man dito, hindi tayo nabigyan ng specific na detalye. Pero pagdating naman dito sa labas mismo ng compound, tuloy pa rin yung pagbabarikada ng pulisya. Pero wala naman tayo nakikita pang parang standoff na nangyari tulad kahapon kung saan yung hilera din ng mga KOJC members parang nagkakaroon ng gitgitan tsaka yung barikada ng pulisya. Nung tinanong din natin kung matutuloy ba yung prayer rally nila kasi nga niligpit din yung stage nila, yung music, yung setup nila, yung mga upuan nila. Ang nasabi sa atin ni Attorney Israelito, hindi pa raw niya alam kasi ang klase ngayon ng mga estudyante dito sa Jose Maria College ay parang ginawang online daw dahil nga hindi pa rin maitutuloy yung face-to-face classes nila. So pagdating doon sa prayer rally nila ngayon, kakausapin niya pa raw ang administration ng KOJC para makita kung ano pa raw ang gagawin o ipapractice ngayon sa lugar na ito ng KOJC members. Balik sa inyo. Merimon, tanong ko lang doon ba sa naging press conference itong legal counsel nila Pastor Apollo Quiboloy, nabanggit niya doon yung kanilang determinasyon na sila ay magsasampa ng reklamo laban sa dito sa mga pulis na supposedly sinasabi nila ay overkill at hindi daw naayon sa batas ang kanilang ginagawang paghahalughog ngayon sa kanilang compound. Yes, Angela. Actually, isa pa sa pinag-usapan kanina ay yung warrant of arrest, pati nga yung search warrant kasi nga hindi nagiging makatarungan ayon kay Attorney Israelito itong nagiging search operations dahil nga parang nagkakaroon ng dahas. At the same time, nabanggit nga na may pagbobombang posibilidad na mangyayari. Ang nabanggit niya rin sa atin, ang gusto raw nilang magkaroon ay parang agreement sa pagitan ng KOJC tsaka ng member ng pulisya para magkaroon daw ng mutual na pagkakaintindi o yung sistema para pagdating sa pagpasok ng compound, kung may kasama ring media na maaaring pumasok, at saka yung sistema rin kung paano lalabas-pasok. Dahil sila rin daw mismo nahihirapan pumasok sa compound dahil nga hinaharang din daw sila ng pulisya. So yun din yung pinaka-sinabi ni Attorney Israelito, kailangan din daw nilang magkaroon ngayon na parang mutual agreement para mapag-usapan daw ito. Pero kine-question pa rin nila itong search operations na nakikita nila ay paglabag sa karapatang pantao ni Pastor Apollo Quiboloy, pati ng iba pa raw na nadadamay ito.
Pero bang ang tawag dito, alam ba natin, natanong ba natin kaya dito sa legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy kung kailan niya huling nakausap ang pastor? Naku, wala tayong nakuhang detalye tungkol dyan. Ang pinaka natanong natin kanina, attorney, na may detalye na ba, may information na ba na nahuli na raw ata si Apollo Kibuloy? Ang sabi niya kung natuloy man daw, kung totoo man daw yun, ay dapat daw nagiging maingay na yung cellphone niya noon. So dahil nung tinignan niya yung cellphone niya habang nasa press con, wala naman siyang nakukuhang impormasyon mula sa mga contact niya. So hindi pa rin kumpirmado kung nasaan na ba, ano na ba ang sitwasyon ngayon ng search operations sa loob. Yes, Marymon, looking at yung video ngayon and compared to yung kinausap ka namin yesterday, medyo kalmado nga ang sitwasyon. Ang tanong ko is, do you expect a build-up of forces again later on in the day? May nakausap ka ba from the PNP side if they will bring back the forces? Kasi ang sinabi ni Colonel Jean, papahingahin lang daw nila yung iba, kaya nag-secure daw dyan, only 600 daw. Yes. Nawala. Marymon? Can you hear us now? Sayang, may sagot pa si Marymon. Marymon? Oo. Antayin natin kung makakausap ulit natin si I Marymon. wanna know kasi noong umpisa, 2000. 2 to 3. Oo, 2 to 3. I'd like to see kasi if this is the new norm moving forward, ganito na ba ang magiging sitwasyon, kalmado and less officers on the ground, or babalik ulit, mag-build up ulit ng forces sa search. Kasi ang pagka-intindi mo sa sinasabi ni Colonel Jean Fajardo, they're focusing already on a specific area. Sa digging. No longer yung wide search ang nangyayari sa PNP. Pero 'di ba kasi I was asking you then on the way here kung yung mga nahalughog nila, yung mga natapos na nila na mga area sa loob ng compound, may mga naka-standby din na mga authority doon kahit natapos na yun. The way naman the police conduct searches, may protocol sila. They're trained to do that. Kaya sinakala siguro ng council ng KOJC na Saturday pa lang kompleto na when the police came out with a different number. It's because siguro ang initial force, ang initial search team kasi generic searches. Yes. And then yung specific searches nila comes in later. So for the police, sa kanila, hindi pa kami complete. We're only at 1/4. Yun yung kanilang strategy. Yan ang strategy. Kumbaga. Okay, Ayan, balikan natin si Marymon. Marymon, balikan natin yung question ko. Do we expect a build-up of forces again soon or ganito na ang new normal dyan sa area ng KOJC? Pagdating dun sa members ng KOJC na nakausap natin, kaninang umaga ang sabi nila nagpapahinga lang daw at nag-iipon ng lakas. Pero hindi malabo na babalik at babalik din sila hanggat hindi pa raw natatapos nga itong kumbaga alitan sa bagitan ng pulisya at saka ng KOJC. Pagdating naman sa Davao City Police, kagabi pa lang nakausap natin at nasabi nga na may shifting. So yung mga nakapwesto rito, ilan ay bago na at tuloy-tuloy pa rin naman daw yung pagbabarikada nila. Pero in terms of numbers, wala pa tayong nakukuhang estimate kung ilan pa ba yung ide-deploy dito na pupwestong pulisya. Pero ang nasabi nila sa atin ay nakabantay sarado daw sila ngayon, lalo-lalo na sa mga entry points, tsaka yung mga daanan ng sasakyan kung saan pwedeng mamaya habang lumilipas pang oras ay daragsa ulit ang tao. Kasi kagabi, supposedly bukas na itong CP Garcia Highway pero nagbarikada ulit dahil dumami yung mga KOJC members. Right. Kumbaga umulan din kasi kaya gumilid muna yung mga tao. So ngayon bukas ulit ang CP Garcia para sa mga sasakyan. Pero chances are pag dumami ulit ang tao, baka isara na naman ito para nga doon sa rally na isinasagawa ng KOJC. Balik sa inyo. Marymon, last na mabilis na lang meron ba tayong confirmation sa sinasabi nila na baka daw putulan ng supply ng kuryente at tubig yung compound para mas madali po ang kanilang operasyon daw ng mga pulis? Nung tinanong natin muna yung mga KOJC members, ang sabi nila oo raw, na mapuputulan daw sa loob ng compound. Pero kasi nung nagkaroon ng press con si General Marvil noong August 25, ang nasabi niya, wala raw pagpuputol ng tubig at kuryente. Pero that was as of August 25. Yes. Ngayon kasi, sinusubukan nating makakuha ng panayam mula sa PIO. Kaso hindi pa tayo nakakakuha ngayon ng response mula sa kanila. Kaya siguro antabayanan pa natin yung mga detalye tulad nito para malaman kung ano na nga ba yung sitwasyon sa loob ng compound. Balik sa inyo. Right, thank you, mobile journalist Marymon Reyes. Stay safe and we'll keep updated.